Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 26. Hindi po ako yung tipo ng tao na sumusuko agad. Kaya mag-e-effort pa po ako para ma-improve sa inyo. Sa anak ninyong si Meredith na mahal ko siya. Napangiti ang aking ina. Sana makahanap din si Claudette ng lalaking tulad mo. Pero hindi naman ako mag-e-expect na mas mataas sa kanya. Alam ko naman na mababa ang standard ko sa lalaki. Opo, tama po kayo. Yung lalaking type ko, nasamahan akong mamuhay sa bukid na kami lang dalawa. Walang magulang na pakailamera. Walang mga taong huhusga. Claudette, mahinahong saway ng aking ama. Hahanap din po ako ng lalaking hindi man mayaman at may kumpanyang pinatatakbo pero may bayag naman at kayang manindigan sa responsibility. Yun lang po ang standard na kailangang ma-reach ko sa isang lalaki. Tiyak na pakakasalan ko agad. Ibang-iba talaga kayong magkapatid. Opo, ngumiti ako rito. Yung sweet ng ngiti, na alam naman itong punuyo ng kaplastikan. Si Mary po lumaki sa poder ninyo. Ako po, lumaki sa piling ni na Lola. Malaki po talaga ang pagkakaiba naming magkakambal. Girls, pwede bang mag-relax lang kayo? Medyo tensyonadong ani ni Papa. Masyado mo namang ipinapakita na mali kami ng desisyon. Akala namin mapapalaki ka ng mabuti ng mga magulang ko. Napalaki po ako ng maayos sina lolo at lola. Pati na rin po ang mga tiyahin ko. Kita nyo naman po maayos ang buhay ko. Nagmamalaki ka ba? Kami ang nagpaaral sa'yo. Tama na yan, mahiya kayo kay Timothy. Nagtaas na muli ako at ngumiti na parang nang aasar. Pinaaral ko po ang sarili ko. Wala po kayong naging ambag sa pag-aaral ko. Confident na ani ko, sabay sandal sa kinauupuan. Nagulat po ba kayo? Pinaaral ko po ang sarili ko, kahit mahirap. Kaya sa bagay na yan, wala po kayong maisusumbat sa akin. I can't believe this. Nalilisik ang matang ani nito. As Lola, masasagot niya yan. Kaya rin niyang patunayan yan. Nagmamataas ka? Tinig ng aking ama. Pero nagsasabi po ako ng totoo. Pero kung hindi niyo po malunok ang katotohanan na wala kayong kwentang magulang, hindi ko na po yung problema. Tumayo si Mama. Akma sanang sasampalin ako, pero taas noo na nakatingin lamang ako sa kanila at naghahantay na mangyayari. Nakuha ko pang makipagtitigan dito. Ipinapakitang hindi ako takot sa sampal nito. Go on! Saktan mo ako! Adema Castellano. Pero hindi pa rin natin mababago ang katotohanan na ang pagluwal mo lang sa akin ang naging ambag mo. Umakto kang mabuting ina. Okay, Meredith. Pero huwag na huwag sa akin. Dahil never ka namang naging ina. Tuluyang lumapat ang palad nito sa pisngi ko. Malakas yun. Nakakabingi kaya hindi ko maiwasang matigilan. Pero nang tumitig ako rito, mas lalong nawala ang emosyon sa muka at mga mata ko. Tinitigan ko ang ginang na parang biglang guilt ang gumuguhit sa muka. Pagkatapos akong sampalin. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nakatayo na si Papa. Ganon din si Timothy. Hindi sinasadya. Pero ginawa mo. Hindi ko alam kung bakit narito kayo. Hindi ko gustong narito kayo. Hindi ko nais na pumasok kayo sa buhay ko. Iniwanan niyo ako noon.
Tama lang na pagsaraduhan ko kayo ng pinto. Wala akong balak papasukin kayo sa buhay ko. Pagkatapos niyo akong iwan, mas mabuting huwag niyo na lang pilitin na balikan ang iniwan ninyo. Dahil wala na akong pakialam sa inyo. Muli akong nasampal nito. Nahila na ito ni Papa pagkatapos nun. Grabe ka! Hindi mo alam kung bakit kami umalis. Kung gaano kahirap na iwan ang sariling bayan para lang magtrabaho. At pagsabayin ang pagiging ina, asawa at empleyado. Umalis kayo para magkaroon ng magandang buhay. Yun ang dahilan, hindi ba? Pero maaga nyo namang nakuha yung dahilan nyo. Pero bakit hindi nyo na ako binalikan noon? Claudette, that's enough. Lumabas muna tayo para magpakalma. Hinila na ako ni Timothy. Sunod-sunod na ang luha ko sa pagbagsak. Hindi ko dapat iyakan ang mga ganong klase ng tao. Pero heto, apektado pa rin pala ako. Ang sarap palang ilabas at isatinig ang ganong hinanakit dahil nakakabawas ng bigat sa dibdib. At least, may idea na rin ako. Bakit kayo magkasama ni Claudette? Mahinang tanong ni Meredith kay Timothy. Nang dumating siya pagkatapos, natawagan ng lalaki kanina. Narinig ko namang kahit papabulong lang ang tanong nito sa kanyang nobyo. Tapos na akong umiyak. Pero mula kanina, kahit si Tim ay hindi ko kinibo. Love, sa totoo lang, nagpaplano kasi kami na surprise. Na-surprisein ka. Kaya ako nasa bahay ni Claudette. Kaso dumating ang parents nyo. Nagkasagutan sila ng mama nyo. Ano? Ani ni Meredith. Narinig ko ang yabag nito papalapit sa akin. Kaya hindi na rin ako nagulat na tumayo ito sa harap ko. Saka lumuhod. Ginagap nito ang mga palad ko. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala. Anong nararamdaman mo? Tanong nito sa akin. Disappointment, tugon ko rito. Nag-iwas ang tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang tingin nitong nag-aalala sa akin. Tumayo si Mary. Saka tumabi sa bench na kinaupuan ko. Hindi ito nagsalita. Siguro dahil hindi alam kung ano ba ang dapat sabihin o nire-respeto nito ang pananahimik ko ngayon. Si Timothy, umupo na rin sa tabi ni Mary. Napagitnaan na namin ang kakambal ko. Timothy, thank you dahil sinamahan mo ang kakambal ko. Dinig kong ani nito. Thankful din ako kay Timothy dahil inialis niya ako sa bahay. Kasi tiyak kong hindi lang yon ang masasabi ko sa magulang ko kung naroon pa ako hanggang ngayon. Nang mag-ring ang phone ni Mary, akma sanang aalis ito pero pinigil ko. Answer it. Udyo ko rito nang makitang si mama yon. Alanganin man. Pero sinunod nito ang gusto ko mangyari. Niloud speaker pa rin ito yon. Ma? Salamat naman at sumagot ka. Nasaan ka ngayon? I need you, darling. Masyadong pinasasakit ng kapatid mo ang ulo ko. Napakabastos talaga. Siguro kung sa atin lumaki. Ang isang yon, hindi niya ako magagawang bastusin na lamang ng gano'n na lamang. Palibhasa, lumaking spoiled sa lola. At ng mga tiyahing mo. Kaya napakasama ng ugali. Napailing na lamang ako. Ang ipinagpapasalamat ko kina lola ay hindi nila ako inispoil tulad ng sinasabi ni mama. Kung paano nila trinato ang iba kong pinsan, ay ganun din ako. Tunay yung pagdidisiplina nila sa akin. Ma, mali naman yata na magsalita ka ng ganyan. Against kay Claudette. Alam natin na pareho na kayo ni Papa ang nagkulang sa kanya. Mary, hindi kami nagkulang sa kanya. Umalis at nagtrabaho kami para mabigyan kayong maayos na buhay. Don't tell me, siya ang kinakampihan mo. Ano ba namang klaseng yang anak na yan? Siya yung bastos at hindi marunong rumespeto sa amin pero mukhang nasa side ka niya.
Ma, ang point ko lang naman, intindihin niyo rin naman sana si Claudette. Dahil siya yung naiwan at hindi niyo man lamang naalala. At naalagaan. Narinig na lang namin na inend na nito ang tawag. Bahagya akong tumawa. Hindi pa rin makuhang aminin ng aking ina at tanggapin ang naging pagkukulang niya kahit pa sinabi ng kakambal ko. Clau, tawag ni Meredith sa akin. It's okay, Mary. Hindi ko na dapat pang gawing big deal ang mga bagay na to. Hindi ko rin naman kailangang aminin sa harap niya. O sa harap ko na na-realize na niya ang mga pagkukulang nila ni Papa. Hindi ko sila mapapatawad. Hindi ko kakalimutan na minsan naranasan ko magmakaawa sa magulang ko na wag lang nilang iwan. Pero ano? Iniwan pa rin nila ako. I'm sorry. Wala kang kasalanan. Ayaw mo rin naman noon na magkalayo tayo, hindi ba? Pero yun ang naging desisyon ng magulang natin. Desisyong pilit isama lang ang isa. Tapos yung isa, iniwan na lang basta. Tumayo na rin ako pagkatapos kong sabihin yun. Gusto ko mapag-isa, Timothy. Ikaw na ang bahala sa kapatid ko. Sinenyasan ko pa ang lalaki. Kung may plano siyang ituloy ang proposal, ay maganda ring place itong park na to. Kaya naman sa tingin ko, ay mas magandang gawin niya ang mga bagay na yon dito. Iniwan ko sila. Kahit na binabalak ni Mary, naawatin ako sa pag-alis, naglakad na lamang ako paalis ng park. Hindi ko alam kung nasa bahay pa ang mga magulang ko, pero tinahak ko pa rin ang daan patungo roon. Sumili pa nga muna ako sa kanto, kung naroon pa ang sasakyan nila. Nang makita kong wala na, naglakad na ako patungo roon. Naglinis lang muna ng bahay, saka sunod ay nanood ng TV. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, dumating si Meredith. Dito ako matutulog. Ayos lang ba sa'yo kahit walang aircon? Tanong ko rito. Baka kasi hanapan ako nito ng aircon. Electric fan lang naman ang kaya kong i-offer dito. Of course! Nakita kong may bag itong dala. May laman yung damit. Mukhang pagkatapos niyang mag-sleep over dito ay diretso na ito sa pagpasok ng office. Kapambahay naman ito nung dumating. Kaya sa pag-upo ngayon ni Claudette, sumubok na namang mag-propose ni Timothy sa akin. Ha? Talaga? Gulat na ani ko rito. Kahit na alam ko naman, dahil plano naman ni Tim yun eh. Kaya nga siya nagpunta rito kanina eh. Oo, pero tinanggihan ko naman. Na naman? Again, Mary. Nakikita ko namang ready na si Timothy. Mukhang si Mary talaga ang hindi pa handa sa next level ng relasyon nila. Anong magagawa ko kung hindi pa talaga ako ready? I said no proposal niya kanina. Nung umalis ka sa park, inilabas niya yung singsing. Tinatanong niya ako. Sinabi ko kaagad na hindi pa ako handa. Hindi handa o ayaw mo talaga? Tanong ko rito. Sabay kagat sa pizza na inabutan ko kaninang naroon pa rin sa table. Hindi na mainit pero lasang pizza pa rin. Kaya ayos lang. Don't know, twin. Ang perfect ni Timothy. Pero nalilito kasi ako eh. Dumadagdag pa sa mama. Pine-pressure ako na tanggapin na ang proposal ni Timothy. Pine-pressure ka nila? Ni mama? Si mama ang lagi nag-o-offer ng usapin yan eh. Si papa ay kung ano lang naman ang sabihin ni mama eh. Gusto kong sumagot ng oo, na walang nararamdamang pressure mula sa ibang tao. Gusto ko yung bukal talaga sa loob ko. Mahal na mahal ko si Timothy. Pero sa totoo lang, hindi ko pa nakikita or nai-imagine yung sarili ko na maging asawa at maging ina ng mga anak niya. Then, bigyan mo siya ng sariling time para ihanda at mapag-isipan na rin ang offer niya. Udyo ko rito. Bumuntong hininga ito sa katumango. Mukhang ginagawa naman ito.
Pinag-isipan nitong mabuti. Nang ikatlong beses na sumubok si Timothy sa pagkumbinsi ko rin naman, ay napa-oo na dito si Meredith. Isa ako sa nagtatatalon ng labis na tuwa. Witness ang family namin ni Mary. Ang pamilya ni Timothy, pati na ang grandparent nito, present din ang mga kaibigan ni Meredith na tulad ko'y masaya rin para sa kapatid ko. Akala ko'y tuloy-tuloy na, pero bigla na lamang nagbago ang ikot ng kapalaran sa kanilang dalawa. Nagplano na ng kasal. Si Mrs. Paulo ang nangunguna sa preparation. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ako na umiiyak sa harap ko si Timothy. Nagmamakaawa ito sa akin na kausapin ko si Meredith. Nakikiusap itong kumbinsihin ko ang kapatid ko na ituloy ang kasal. Tama na yan. Awat ko rito. Naka-6 na itong beer. Dumating ito na nakainom na. Kaya nga nagulat ako. Dahil first time ko itong makita na wala sa tamang wisyo. Parang hinayaan nito ang sarili na magpalamon sa emosyon nito. Kaninang umaga ay narito si Jan. Kaya punong-puno ang rep ko ng mga stock ay dahil maraming dala ang lalaki na ipinagluto pa ni Jan kay Lola ang karamihan doon. Umalis din ito dahil may aasikasuhin pa raw. Ewan ko lang kung babalik mamaya. Habang pinagmamasdan ko si Timothy na hindi nagpapaawat sa pag-inom, nagsisimula nang sumakit ang ulo ko. Ano bang sinasabi niya sa'yo? Bakit daw ayaw niya na ituloy ang planong kasal? Dahil hindi naman nagpapaawat ang lalaki, naupo na lamang ako sa tabi niya. Hindi pa raw siya handa. Kung hindi naman siya handa, pwede naman naming pag-usapan eh. Pwede naming ihinto muna ang preparasyon. Pwede ko siyang hintayin. Kahit pa matagal, umiiyak na naman ito. Dala na rin ang kalasingan at sama ng loob niya. Ano pang sinasabi niya? Itigil na raw namin ang paghahanda. Tapusin na rin daw namin ang relasyon namin. Nang gano'n na lamang. Nasisiraan na ba ng bait ang kapatid mo? Ha, Claudette? Frustrated na tanong ko rito. Clau, bigla itong gumagap palapit sa akin at ginagap ang kamay ko. Claudette, talk to her please. Hindi ko kayang mawala ang kapatid mo. Please, call her now. Tinapi ko ang balikat nito, pati na rin ang kamay nitong nakahawak sa isa kong kamay. Hintayin mo ako. Tatawagan ko siya. Binitiwan niya ang kamay ko. Ako naman ay mabilis na dinampot ang cellphone ko at sinubukan kong tawagan si Meredith. Ngunit hindi nito yon sinasagot. Kitang-kita ko ang pagguhit palalo ng sakit sa mukha ng binata. Dahil hindi pa siya handa. Basta na lang niya iiwan sa ere ang lalaki. Hindi ganyan ang kakambal na kakilala ko. Mahal na mahal ko ang kapatid mo, Claudette. Nag-uumapaw ang pangunawa ko sa kanya. Pero yung bigla na lamang siyang makikipaghiwalay, hindi ko maintindihan at maunawaan yun. Umiiyak na ani nito sa akin. Tahan na. Gagawin ko ang best ko para makausap si Meredith. Baka nalilito lang siya. Or may pinagdaraanan lang. Alam ko, mahal ka rin ni Meredith. Makukuha ito sa usapan. Huwag kang mag-alala. Maayos niyo to. Dala ng kalasingan. Hindi ko na ito pinauwi pa. Pinatulog ko na ito sa sala. Habang sinusubukan ko pa ring tawagan ang kakambal ko. Hindi nito sinasagot yun. Pero nakuha nitong mag-text. Not now, Claudette. Dali-daling tumipa ako nang reply ko rito. Mary, nandito si Timothy sa bahay. Lasing na lasing. Umiiyak pa nga eh. Puntahan mo naman siya rito. Mas mabuting kausapin mo. Clau, please. Ikaw munang bahala sa kanya. Sabog lang ang isipan ko. Ang dami kong iniisip ngayon. At hindi ako handang unawain. At unahin ang feelings namin ni Timothy. Tell me, Mary. Bakit bigla kang naging ganyan?
Sinend ko yon. Ilang segundo lang, ito na ang tumawag. Umiiyak din ito sa kabilang linya. Clau, litong-lito ko. May mga pinagdaraanan ako na hindi ko masabi kay Tim. Kahit sa'yo. Nasaan ka ngayon? Pumunta ka rito sa bahay. Udyo ko rito. No, wala rin ako sa bahay. Patuloy ito sa paghikbi. Ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi pa ako nagla-love life Kasi stress din ako sa love life ng iba. Anong gagawin ko ngayon? Lasing na lasing si Timothy rito. Problemadong tanong ko pa. Ikaw muna ang bahala. Pero make sure na hindi siya aalis lalo't lasing. Huwag mong papayagang magmaneho, Clau. Pakiayos siya para sa akin. Please. Ano pa nga bang magagawa ko? Pero mag-usap kayo Willing naman siyang maghintay Huwag mo lang siyang hiwalayan. Kailangan mo talagang ipaliwanag sa akin ang mga nangyayari. Dahil pati ako naguguluhan. Kawawa ang nobyo mo, Mary. Mahal na mahal ka niya. I know. Mahal ko rin siya Mahal na mahal. Usal nito. Yun naman pala Mahal nito pero ganito sila ngayon. Ganito ba talaga ang love? Komplikado? Kung mahal mo talaga, mag-usap kayo at magkaliwanawagan. Nandito lang ako para sa inyong dalawa. Thank you, Twin. Ikaw nang bahala sa kanya. Pinutol na nga nito ang tawag. Wala ring choice na binalikan ko si Timothy sa sala. Tulog na, pero parang umiiyak pa rin ang lalaki. Dinampot ko ang mga kalat nito. Sinimulan kong linisin ang paligid nito. Para naman makapagpahinga ito kahit paano. Nang matapos, kumuha naman ako ng towel at langganita. Nilagyan ko yon ng maligamgam na tubig saka ipinatong sa center table. Binasa ang towel at pinigaan. Saka maingat na pinunasan ang mukha ni Timothy. Punong-puno ang puso ko ng awa para rito. At dito na po nagtatapos ang chapter 26 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.